yung life natin? Life check! Para kay Lord ang buhay ko. Wakang 1 minutes. Amen po ba? Again, life check! Para kay Lord ang buhay ko. Parang mahihina pa rin ha. Ulit, life check! Para kay Lord ang buhay ko. Ayun, palakpakan natin ng Panginoon. Praise God. Malakas sa palakpak sa Diyos ng mga Diyos. Come on, church, malakas sa palakpak para kay Lord God. Sabi mo sa kami, malakas sa palakpak para kay Lord God. Sabi mo, somebody say hallelujah. Hallelujah! Somebody shout hallelujah. Hallelujah! Somebody shout Jesus. Somebody shout praise the Lord. Come on, feel the spirit of praise the living God. Praise the living God. Oh, we praise you, God. We bless you, God. We honor you, God. Give you praise, God. Hayaan mong sampahin namin ang iyong pangalan, O Diyos. Patuloy ka namin dakilain, O God, sa umaga ito, O God. We know, O God, that apart from your presence, we can do nothing, God. So, Lord, we pray for one in this place so that they encounter you, O God. Nasa namin, Panginoon. Alam namin maraming bagay ang makakapanghina. Maraming bagay ang nakakapanghina sa aming kalooban. Mga dahilan, Panginoon, kung bakit kami nawawalan ng pag-asa. Kaya hayaan mo sa umagang ito, palakasin mo kami, Panginoon, O God. Lord, ginamayin mo kami ng iyong mga pangako, O God. Higit sa lahat, itama mo ang aming mga puso. Sapagkat alam namin ano man ang aming pagdaanan, O God. As long as we have this right heart unto you, O God, we know na ang katagumpayan, Panginoon, O God. Lord, we will renew our strength, O God. Like an eagle, O God. Kami lalakad pero hindi kami mapapagod, Panginoon, O God. Lord, you will renew our strength, Father God, like an eagle, O God. Lord, dumating naman ang mga pagsubok, problema, iaangat mo kami, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming kalakasan, O Diyos. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon, O God. Thank you, Jesus. Lord God, maraming salamat sa mga katotohanan. Lord, na mga pangako mo, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin, O God. You never fail us, Lord. You never fail us, Jesus. That's why you deserve worship and praise. Lord, karapat-dapat ka sa aming papuring pagsamba. Karapat-dapat ka sa aming oras. Karapat-dapat ka sa aming buhay. Karapat-dapat kang pag-alayan, Panginoon. Katotohanan, kami ang kawawa kung kami wala sa iyo. Kaya naman, hayaan mo, Panginoon, na Lord, God, abutin mo kami lagi ng iyong mahabaging kamay, Panginoon, O God. Lord, thank you, Jesus, for your goodness. Marami ka nang pinatunayan sa amin at marami ka pang papatunayan, Panginoon. Lord, may ginagawa ka, Panginoon, O God. Alam namin na may ginagawa ka sa aming mga buhay, Panginoon, O God. Bagamat minsan hindi namin ito makita. Lord, minsan hindi namin ito maramdaman, Panginoon, O God. But we know that you are God who is working in us, O God. Powerfully working in us, O God. So that our lives, O God, will be useful in your ministry, Panginoon Jesus, O God. Lord, sa ministeryo mo, Panginoon, O God, upang lalo ka pang maihayag, upang lalo ka pang madakila, O God, sapagkat gagamitin mo ang bawat isa sa amin sa lugaring ito. Kapatid, kung ikaw yung nakakaranas na yun, can you worship God? Come on! Can we worship God? Can we open our mouth? Kung kailangan mo ng kalakasan, just praise the living God. God, we're willing. Worship is our way out. Kung kailangan mo kaya natin
Jesus. Bless you, God. We worship you, Jesus. Ito po rin sinasamba ka namin. Dinalakilakan namin, Panginoon God, sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Ianda mo ang aming mga puso. Ianda mo ang aming mga isipan, Panginoon susugat. Napakinggan ka namin. Salamat po, Ama. Enjoy namin ang salita mo. Purihin ka, sabayin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Pagpapagod namin sa Panginoon. Tayo po natin mga kautunan. Praise God. Amen. Sino po dito pinagpala ng Diyos? Sumigaw nga po ng amen. Sino dito may pinagdadaanan? Sumigaw nga ng amen. Sa mga walang pinagdadaanan, okay yan. Amen. Kailangan pa rin natin ng Diyos. Sa mga may pinagdadaanan, lalong-lalong kailangan natin ng Diyos. Amen. Hello. Because we know that in a Christian life, the battle is constant. Amen po ba? Hello, alam natin na sa buhay Kristiyano, amen, sa spiritual na buhay, ang battle ay constant. Habang lumalapit ka sa Diyos, si Satanas ay hindi mananahimik. Ulitin ko po, habang lumalapit ka sa Diyos, habang nagpapaayos ka ng buhay sa Panginoon, si Satanas ay hindi mananahimik. Hello? Padadalhan ka niya ng maraming kalungkutan. Padadalhan ka niya ng maraming failure. Padadalhan ka niya ng maraming sakit. Sakit ng kalooban, sakit ng katawan, sakit ng ulo, sakit ng bulsa. Lahat ng sakit. Hello? Amen po ba? Oh, sorry na, baby. Believe ka na. Palakpakan natin ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi mananaimik si Satan. Hanggat hindi ka nabiging kanya. Wow! Sabi mo sa katabi mo, hindi mananahimik si Satan. Hanggat hindi ka nagiging kanya. Sabi mo, wow! Sabi mo sa katabi mo, papayag ka ba? Ano sagot? Ano sagot? Maraming salamat po sa Diyos sa privilege na makakapangaral na naman tayo. Amen. It's always been a privilege to share. And amen. And to speak. Amen. Kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Salamat sa Diyos sa buhay ng aking gwapong tatay at gwapong nanay. Amen. Na siyang laging ay gwapong nanay. Magandang nanay. Ayun naman, no? Naisip ko kasi yung sarili ko. Tsaka, hindi, yung magandang mama ko. Mami natin lahat. Na siyang nananalangin para sa aming mga panawagan. Siguro kung walang nagpipray sa amin, baka wala na kami sa church, wala na kami sa Panginoon. Nag-rebelde na kami, lumayas na kami, ganun. Di ba? Nag-addict na kami. Di ba? Yun eh. Pero it's all sa kahabagan ng Diyos. Amen? Kung bakit, amen, inaayos patuloy ng Diyos ang ating mga buhay. Maganda yung may nananalangin sa atin. Maganda yung may nagsasalita sa atin. Amen? Because we know, kasi alam nyo, kapag ka nandito lang tayo sa mundo, makukot up ka talaga ng mga bagay dito sa mundo. Di ba? Yung parang taga rito ka na, pero ang totoo, hindi ka taga rito. Tagalangit tayo. Di ba? Pero sa mga dami na nangyayari sa paligid mo, mga pangangailangan, mga sakit na dahil ang sinasabi ko kanina, para bagang nadadala ka na ang lahat na lang ng bagay ay pang dito lamang. Pero salamat dahil may Diyos at may ginagamit ang Panginoon na nagsasalita sa atin. Hello? May ginagamit ang Diyos na nagsasalita sa atin upang i-remind tayo na huwag tayong susuko at lalaban tayo. Amen. Lalaban tayo. Amen. Para sa pangako ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Hello? Hindi tayo perfecto, pero andyan ang Diyos. Amen? Hindi perfecto ang ating sitwasyon, pero nandiyan ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, uulitin ko, hindi mananahimik si Satan hanggat hindi ka nagiging kanya. Kaya marami siyang ipapadala eh. Hello? Marami siyang ipapadala para lang mawala at mapahamak tayo. Hello? Diyan po ba tayo? Kaya po ang pag-uusapan natin sa umagang ito ay mahalaga. Amen? Hawakan nga natin ang ating puso at sabay-sabay po natin basahin ang ating pag-uusapan.
Amen? Pakibasa po. 1, 2, 3, go. Right heart with God. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ano man ang ating danasin, ano man ang gawin ni Satanas, ano man ang kanyang gawin, ulit-ulit, ano man ang kanyang strategy, kapag tama ang puso natin sa Diyos, hindi niya tayo maaalis. Hello? Amen. Andiyan po ba tayo? As long as tama yung puso mo sa harapan ng Diyos. Hello? Amen. Sabi ko nga sa mga workers, it takes maturity to understand things, but it takes humility to accept things. Amen. May mga bagay na ang hirap tanggapin, ang hirap maintindihan. Pero ang kailangan lang natin mag-mature at ang kailangan natin matutong magpakumbaga upang matanggap natin kung bakit nangyari yung mga bagay na yan. Dahil sabi nga po natin lagi, may purpose ang Diyos. At ang purpose ng Diyos, may plano ang Diyos, at ang plano ng Diyos ay laging maganda. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Ang sabi ng 1 John chapter 3, verse 19 to 20. Sabi ng 1 John chapter 3, verse 19. Basahin po natin sa wikang Tagalog. 1, 2, 3, go. Sa ganitong paraan, mapapatunayan natin na tayo nga ay nasa katotohanan at magiging panatag ang ating kalooban sa kanyang harapan. Paano daw natin mapapatunayan? Verse 20. Anong sabi ng Bible? Kahit inuusig man tayo ng ating konsensya, sapagkat ang Diyos ay mas higit kaysa sa ating konsensya at malalaman niya ang lahat ng bagay. Palitan natin yung version natin, yung may word na heart. Kasi right heart eh. Right heart with God. Amen? So, sabi ng verse 19, sa wikang English naman, sa wikang English, yung may word na heart, ayan. Ayan. By this, we shall know that we are of the truth and reassure our heart before Him. Verse 20, ang sabi ng ESV, ano sabi? If our hearts, for whenever our heart condemn us. Amen? God is greater than our heart. And He knows everything. Palakpakan natin ang Diyos. Ganda. Amen? Minsan, ikaw na yung umuusig sa sarili mo eh. Minsan tayo na yung umaaway sa sarili natin, totoo ba akong lumalapit? Pero ano sabi, dito mo yun malalaman eh. Amen? Dito natin yun malalaman. Amen? Sa atin, sabi niya, dito natin malalaman na tayo ay totoo na. Amen? Hello? Amen. Yung verse 19, dito natin malalaman na tayo ay totoo at sigurado. Amen? Sa ganito natin malalaman yun. Yung ina-assure natin sa ating puso na kahit minsan, amen, yung sitwasyon, yung pagkakataon, ikaw, amen, pero anong nangingibabaw? Verse 20, anong sabi? God is greater than our hearts. Amen. Ang nangingibabaw pa rin ay ang Diyos sa buhay mo. Amen. Sabihin mo nga, mangibabaw si Lord sa buhay natin. Alam niyo po, ang topic po na ito ay ginawa para sa iyo at para sa akin upang ikaw at ako ay magkaroon pa ng lalong maturity o malapit na pakikipagrelasyon sa ating Diyos. Hello? And it is designed to build our happiness. Sabihin mo nga, happiness. Sabihin mo nga, joy. Amen? Kasi dapat hindi tayo nananatiling guilty. Hindi tayo nananatiling yung lugmok. Amen? Hindi tayo nananatili dapat sa kalungkutan. Hello? Amen? Sapagkat gusto ng Diyos, ikaw at ako ay may kagalakan. Amen po ba? Hello? At para magawa yun, kailangan natin tumayo sa kahabagan ng Diyos. Nandiyan po ba tayo? Kaya po mahalaga, kapatid, na dapat maging tama lagi ang ating puso sa ating Panginoon. Amen? Now, the Christian can't be happy if his heart is not right with God. Ulitin ko po. The Christian or the follower of Christ can't be happy if his heart is not right with God. Hello? Hindi tayo, ikaw Kristiyano. Ulitin ko po ikaw at ako, tayong lahat, mahal ni Jesus.
Pero hindi tayo magiging masaya pag alam mong hindi tama ang puso mo sa Diyos. Hello? Ang hirap. Sabi sa katabi mo, ang hirap. Amen? That's why let us try to improve our closeness or our heart. Amen? Yung puso natin sa Panginoon. Sabi ng James chapter 4 verse 8. Amen? Anong sabi ng Santiago chapter 4 verse 8? Ayan, sabi ng Bible, draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Sabi ng Tagalog, lumapit tayo sa Diyos at nalapit din siya sa atin. Hello? Amen. Sabi ng kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis. At kayong mga nagdadalawang isip, linisin nyo ang inyong puso. Hello? Sinong gagawa? Sino po? Sa pagkakataong ito'y hinihingi ng Diyos ang paggawa at pagdidesisyon natin. Hello? Andiyan po ba tayo? Sapagkat itong isang bagay na ito ay hindi maaari gawin ng Diyos para sa atin. Hello? Sapagkat ito'y usapang puso, usapang pagmamahal. God doesn't want you. Amen? Hindi gusto ng Diyos na pilitin kang mahalin siya. God don't want to force us to love Him. Basta ang sabi ng Diyos, mga anak, mahal na mahal ko kayo. Namatay ako para sa inyo. Hello? Nandito ako with all my might, with all my heart, sabi ni Lord. Amen? Bilang tatay, bilang Panginoon, amen, naririto ako, sabi ng Diyos. Pero hindi kita pipilitin. Hello? Decide on your own. Kung alin ang mas masarap, mamili ka! Ganun no? Di ba? Buhay! O negosyo. Ganun no? Si General Luna yun. Pilipinas, bayan! Ano yun? Di ba? So, alam mo yun, si Lord, di ba? Kung ano pipiliin natin, yung buhay ng kasalanan o yung buhay na kasama ang Diyos. Hello? Kaya dapat, anong sabi ng Bible, lumapit tayo sa Kanya. Kasi pag di ka lumalapit kay Lord, hindi tayo magiging maayos. Uulitin ko. Yan ang gusto ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya. Pero si Satan ay hindi mananahimik. Gagawin niya lahat para mahiwalay tayo sa Diyos. Bibigyan kanya ng maraming bagay, whether maganda o mabuti, pangit. Di ba, minsan nagtatanong tayo sa sarili natin, ba't ganun? Kung kailan ako naging Kristiyano, tsaka dumami yung pagsubok o problema ko. Di ba, bakit? Kasi nandiyan si Satan. Di ba, hindi siya papayag na nasa Diyos ka. Di ba, pag wala ka na sa Diyos, tahimik na buhay mo. Di ba? Pero pag nasa Panginoon ka, kahit may problema, sa gitna ng pagsubok, amen, kasama mo ang Panginoon. At magtatagumpay ka sa mga bagay na yan. Hello! Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, yung battles, walang dalian lang yan. Pagtagumpayan mo yan para sa Diyos. Amen. Maging tama ang ating puso. Number 1, dapat nating maunawaan, kailangan nating matutunan, lesson from the account of Simon the sorcerer. Amen. Ano yung kailangan nating maintindihan sa maling puso ni Simon the sorcerer? Bago natin puntahan po yon, gustong sabihin sa atin ng Diyos na pakibasa po, 1, 2, 3, go. Be on guard against all witnesses. Amen. Dahil ikaw ay kumikilala na sa Diyos, tayo ay kumikilala na sa Panginoon, kailangan maging mapagbantay na tayo kung nais nating manatili na tama ang ating puso sa Diyos. Kailangan nating bantayan ang ating mga dating kahinaan. Alam niyo po, mahirap itong pag-uusapan natin. Thank you, Lord. Naalala ko yung revelation niya kanina habang inaaral ko po ito. Itong pinag-uusapan natin ay isang napakahirap na bagay. Sapagkat ito yung usapang puso. Hello? Ito yung kasalanan na hindi basta-basta nakikita. Sapagkat ito'y nasa puso lamang. Hello? Andiyan ba tayo? Diba? Kasi heart lang yan eh.
Hindi naman nakikita ng katabi mo kung ano yung naman ang puso mo. Kung nagre-rebel ka na ba sa preacher. Diba, grabe naman tong si Pastor Nico. Hello? Nandiyan ba tayo? Hindi nakikita ng katabi natin. Kaya dapat matutunan natin ito na maging tama ang ating puso. Sapagkat ang puso, yung kasalanan sa puso ay hindi nakikita ng kahit na sino man. I can praise God even my heart is dirty. I can praise God. I can sing a song. I can shout, God is good. Kahit ang dumi-dumi ng puso ko. Hello? Ito yung kasalanan na matindi, kaya maganda itong pag-uusapan natin eh. Excited na po ba tayo? Pumalakpak na po yung isa yung naririnig ako. Isa lang po. Pumalakpak po ng dalawa yung naiintindihan ako. Ayan. Praise God. Ganda. Amen. Palakpakan natin si Lord. So number 1, ang matutunan natin sa buhay ni Simon ay dapat be on guard against all weaknesses. Alam mo na yung kahinaan mo, kailangan bantayan mo yun. Hello? Hello? Ganyan po ba tayo? Alam mo na kapag alam na natin na kapag linggo, ang ating service ay 9:30. Di ba? At alam mo na ang kahinaan mo'y gumising ng maaga. At alam mo na kapag nagpuyat ka, hindi ka magigising ng maaga. Tapos ang gagawin natin ay, ano po? Ano gagawin natin? Dapat matulog tayo ng maaga. Bantayan natin. Hello? Di ba dapat anong oras na ba? Ay naku, may simba, matutulog na ako ng maaga. Andiyan po ba tayo? Hello? Andiyan po ba tayo? Amen. Alam mo na ang kahinaan mo pag kumakausap ka ng ibang girls, lalaki ka. Hindi mo na iiwasang manligaw. Huwag ka na kumausap ng girls. Kasi hindi mo na iiwasan eh. Pag kinakausap mo, liligawan mo. Hello? Andiyan po ba tayo? Andiyan po ba tayo? Mga kapatid, be on guard against all weaknesses. Why? Because Satan will work on our weak points. 1 Peter chapter 5 verse 8. Tandaan natin, si Satanas ay laging nandiyan dyan, umaaligid-aligid. Hello? Sabi yan, kumanda kayo at mag-ingat dahil ang aaway niyong si Satanas ay umaaligid-aligid na parang liyong umaatungan at naghahanap ng malalapa, madadaya o masisila. Hello? Diba kaya kung alam mo na yung kahinaan mo, ito na yung isa sa mga babantayan natin. Hello? Alam mo nang double-minded tayo, matatakotin po tayo. Hello? Matatakotin tayo, double-minded tayo. Hello? Tapos manonood ka pa ng horror. Hello? Alam mo ba, matatakotin talaga ako. Tayo, Insidious. Ano yan? Insidious pala. Insidious pala. Indigent itong naalala ko eh. Sa LIS. Hello? Nandiyan po ba tayo? Insidious, manonood ka pa ng Wrong Turn. Final Destination. Yan. Di ba? Yung tipong nagdududa ka na sa kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Hello? Nandiyan po ba tayo? Now, Simon was regarded as someone as great. Acts chapter 8, verse 9 to 10. Simon the sorcerer. Kung babasahin po natin, iskanin lang po natin, Acts chapter 8, verse 9 to 10, tsaka pakihanda yung Acts chapter 8, verse 18 and 19. Okay, dito tayo sa 9 and 10. Sabi niya, may tao rin doon na ang pangalan ay Simon. Matagal na siyang pinahahanga. Matagal na niyang pinahahanga ang mga taga-Samaria sa kanyang kausayan sa Salamanca. Amen? Sabi dito, nagyayabang siya na akala mo kung sino siya dakila. Verse 10, ano sabi? Ang lahat ng tao sa lungsod, mahirap man o mayaman, ay nakikinig ng mabuti sa kanya. Sinabi ni Hebrews 4, verse 7, inulit-ulit, kaya muling nagtakda ang Diyos ng isang pang pagkakataon na walang iba kundi ngayon dahil pagkalipas ng matagal na panahon, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni David, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag nyo patigasin ang puso ng Diyos. Hello? Kung may mga bagay tayong dapat isurrender na kay Lord,
Kung may mga dapat tayong isuko na kay Lord, isuko na natin yan. Huwag nating patigasin ang ating puso kay Lord. Amen po ba? Maintain a heart suitable for correction. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya mo bang tumanggap ng correction? Sa totoo lang, maraming Kristiyano nowadays, ang gusto lang na message, blessing. Ang gusto lang na message, yung masarap pakinggan. Hello? Yung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa'yo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ako, gusto ko yun eh. Amin ako. Hello? Diba? Yung kinahabagan tayo ng Diyos, yes. Pero dapat nating maintindihan na ang mensahe ng salita ng Diyos ay dapat umayos rin tayo. Hello? Hello? Maraming Kristiyano kapag nakarinig ng correction, ayaw nang umaten. Hello? At nanahimik ang kalangitan. Ayaw nang umaten. Lahat nga dito sumagot na amen. Amen. Yeah. Amen. Yung tipong pag tinatamaan na ng preaching, wala na. Ayoko na, Lord. Out of line, Lord. You know, the word of God is for correction, instruction of righteousness. Kung ayaw mong magpatama sa Panginoon, wag ka talaga rito. Hello? Doon ka sa simbahan ng mga kulto. Yung bubulahin ka lang. Tapos paggising mo, impyerno pala. Hello? Sapagkat ang Diyos ay nag-aayos at nagtatama. Yes. Church, maintain a heart suitable for correction. Makinig tayo. Pag may sinasabi ang Diyos sa atin. Hello? Christianity is a religion of the heart. A good heart is vitally important and essential. We must have good and honest heart which can be easily entreated. Sabi mo nga, dapat maganda ang puso mo. Luke chapter 8 verse 15 and James chapter 3 verse 17. Go, sister. Sabi ng Luke chapter 8 verse 15, anong sabi ng Bible? Ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at iniingatan ito sa kanilang malinis at tapat na puso at pinagsisikapang sundin hanggang sa sila'y mamunga. Pakibasa nga po malakas, 1, 2, 3, go. Ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at iniingatan ito sa kanilang malinis at tapat na puso at pinagsisikapang sundin hanggang sa sila'y mamunga. Sabihin mo nga pinagsisikapan. You know, hindi madali ang sumunod kay Kristo. Totoo po yan. It will cost us something. Kasi kung madaling sumunod kay Lord, puno tayo. Nag-uumapaw tayo. Hello? Kasi may mga sarili tayong kagustuhan. May sarili tayong mga ninanasa. Hello? Andiyan po ba tayo? Diba? Pero maunawaan po natin na ang pagsunod kay Kristo ay magdadala sa atin sa kabutihan. James chapter 3 verse 17. Sabi po ng James chapter 3 verse 17, ngunit ang taong may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay, may ibigin siya sa kapayapaan, mahinahon, masunurin, puno ng awa at kabutihan, walang pinapaboran at hindi nagkukunwari. Palakpakan natin ang Diyos. At mangyayari lamang po yun kung patuloy tayong magpapalinis sa salita ng Diyos. Magiging malinis ang ating puso kung patuloy po tayong magpapalinis sa salita ng Diyos. John chapter 15 verse 3. Let my word cleanse your heart. Ang sabi ng John chapter 15 verse 3. At kayo'y malinis na dahil sa salita ng ating Panginoong Hesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Malinis na kayo. Hello? Kaya dapat the more lagi tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Ano pa po? Letter E, repent and pray. Acts chapter 8 verse 22. This is our means for keeping our hearts pure. Amen. Lagi tayong dapat humihingi ng tawad at nananalangin sa Panginoon.
Palakpakan natin ang Diyos. Yung mga sunod ko pong sasabihin, babasahin ko na lang kasi 5 pa lang yun eh. May 15 pa. 11:22 na po. Okay. Next. Number 2. Ayan. Kaya pagsisihan mo ang masama mong balak at manalangin ka sa Panginoon na patawarin ka sa iyong maruming pag-iisip. Amen. Palakpakan natin si Lord. Now, number 2, is your heart, may tanong po sa atin ng Diyos sa umagang ito, is your heart right with God? Ang puso ba natin ay tama sa harapan ng Diyos? Hayaan niyo pong basahin ko na lamang ito at habang binabasa ko po ito, kailangan ko po ang inyong matinding focus and attention. Okay po? Para magsalita ang Diyos sa atin habang binabasa ko po ito, ano? Is your heart right with God? Do you have an evil heart? Ang sabi ng Hebrews chapter 3 verse 13, basahin na lamang po natin sa bahay, an evil heart can spring up at any time. Ang puso, pwede ngayon maayos ang puso mo. Pero ang sabi ng Hebrews 3 verse 13, ang pusong masama ay pwedeng lumitaw sa kahit ano pa mang oras. Bitterness can spring up in many families, in churches, relationship, hello, at kung saan-saan pa. Where there was once love, bitterness has taken over. Na minsan dati may pag-ibig, may pagrerespetuhan, may pagmamahal, pero nawala na. At dahil nag-take over na yung bitterness. Hello? Nakakalungkot po. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 15. Ano pong sabi ng Hebrews chapter 12 verse 15? Basahin natin ito. Ingatan nyo na walang sino man sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos. At huwag nyong hayaang umiran ang samaan ng loob sa inyo. At marami ang madamay. Hello? Amen. As weeds have a tendency to always spring up where they ought not be, so does bitterness. Amen. Maintindihan natin na ingatan talaga natin yung puso natin na wag tumubo ng kahit ano. Here's a personal question. If we should die today, would we be saved? Grabe, no? Diba? Ito po yung mga common answer. No. Hindi ko alam. Sana, maligtas ako. Evaluate natin ang ating puso. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Anong sabi ng Bible? Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Sabi yan, suriin yung inyong sarili kung talagang may pananampalataya kayo kay Kristo. Tingnan ninyo mabuti ang inyong sarili. Hindi nyo ba alam na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya. Hello? Bakit ko po ito sinasabi? Upang ma-evaluate natin yung sarili natin. Gaano tayo katotoo sa ating paglapit sa Diyos. Many act as though God can see what they do. They think that the cover of darkness hides their sins. 1 Thessalonians chapter 5 verse 4 to 8. Maraming Kristiyano umaattend lang ng church pero pag uwi sa bahay, punong-puno pa rin ng kasalanan. Basahin natin ito, 1 Thessalonians chapter 5 verse 4 to 8. Sabi niyan, ngunit kayo mga kapatid ay hindi namumuhay sa kadiliman, kaya hindi kayo mabibigyan. Ulitin ko pa, when is one's heart not right? Do you find services boring? Yung tipong mas pipiliin mo pang manood ng solo leveling kaysa umattend ng midweek. Di nyo alam yun, no? Anime yun eh. Ako lang nanonood noon. Hello? Diba? Some sleep in late and or sleep out early. Aray ko. Hello? Do we enjoy studying, singing, and praying? O mas gusto pa nating mag-videoke? Hello? Magbasa ng Wattpad? Mag-TikTok? Ang tanong dito, mas gusto ha? Hindi ko sinasabing masama. Or are we looking for an excuse to quit? Gusto kong basahin to, Psalms 122 verse 1. Mga simple lang po. Kasi pag Kristiyano ka, mahal mo ang gawain ng Diyos. Yung tipong hindi para ka lang napipilitan. Hello? Hi, Sunday na naman. Amen. Psalms 122 verse 1. Ako ay nagalak nang sabihin nila sa akin, pumunta tayo sa templo ng Panginoon.
Sino kaya rito yung nagagalak? Diba? Pumalakpak kayo nagagalak. Salamat sa Panginoon, damang-dama ko yung inyong kagalakan. Amen po ba? Yes. Wow, palakpakan natin si Lord. Grabe. Malakas. Pakitingnan yung katabi mo kung sasagot ng amen, ha? Pag hindi sumagot, pakikurot. Okay? Amen po ba? Amen! Hindi, seryoso. Pakikurot. Kailangan magising ang espiritu niyan. Hello? Amen po ba? Mga kapatid, kailangan hindi natin yan nakikita. Letter B, do you find true joy in Bible study? Pag nag-BBS ka ba, masaya ka? Simple lang po to. O, Bible study na naman ha. Kailangan ko magtago. Pamimeriendahin ko na naman sila brother, sila sister. Pastor, okay na kahit di na mag-BS. Sumisimba naman ako eh. Hello? Andyan po ba tayo? 2 Timothy chapter 2 verse 15, 1 Peter chapter 3 verse 15, 2 Timothy chapter 2 verse 2, anong sabi doon? We can learn to enjoy it. Diba? Alam nyo, walang bagay na hindi natututunan. Kung hindi ka nag-e-enjoy masyado, medyo karnal ka pa. Makamundo ka pa. Tama. Kasi hindi pa nag-e-enjoy sa spiritual eh. Pero natututunan yan sa papaanong paraan by always being involved in it. Hello? Sino dito hindi mahilig sa kanin dati, pero nung natikman niya yung kanin, kahit walang ulam, kanin pa rin. Ganun yun eh, parang sports lang yan. Hindi ka marunong mag-chess, pero dahil kakapanood mo, di ba kakalaro mo, hilig mo na ang chess. Hello? Parang sports lang yan. Andiyan po ba tayo? Hindi ka naman dati nanonood ng TikTok, pero nabanggit sa preaching, nanonood ka na ngayon ng TikTok. Naubos na yung oras mo. Hello? Andiyan po ba tayo? You know, we can improve it. Amen. The more we involve ourselves, the more we enjoy it. Pero kung i-involve natin sa mga kamunduhan, talagang mamamatay ang apoy mo sa mga bagay na makalangit. Hello? The more knowledgeable and skilled we become in it. Ito pa po, do you enjoy company of brethren? Sino mas gusto mo laging kasama? Yung mga taga-church o yung mga unbeliever? Hello? Kasi pag unbeliever yung nakakasama natin, minsan, nakukuha natin yung mga gusto nating kwentuhan. Nakukuha natin yung gusto nating mga gawin. For example, would we rather attend gospel meeting at one some congregation, or would we rather be with worldly friends? Ano sabi ng 2 Corinthians chapter 15 verse 33? Pakibasa na lang sa bahay. Proverbs 13 verse 20. Ano sabi ng Proverbs 13 verse 20? Basahin natin ito ng konti. Proverbs 13 verse 20. Ayan, sa 13 verse 20 po. Kapag ang lagi mong kasama ay isang taong marunong, magiging ngunit kung hangal ang lagi mong kasama ay hello? Sa una, feeling mo nale-left out ka. Sa una, feeling mo parang ang hirap. Hindi ko naman kilala itong mga to. Hello? Diba? Sumama ka sa 5 chismosa, pang alim ka. Sumama ka sa 7 adik, pang diba? Sumama ka sa 5 heartthrob. Yes. Pang alim ka. Uy, parang heartthrob ka na. Kasi, yeah, hello? Sumama ka sa 10 mga naglilingkod kay Lord. Diba? Magugulat ka. Surrender ka na kay Lord. Palakpakan natin ang... Diba ganun yun? Amen? Hello? Do we get mad at others when they rebuke us? Proverbs 9 verse 7 to 9, Proverbs 10 verse 17, Proverbs 12 and 15, 13 and 1, Psalms 145 verse 5, 41 verse 5. Nagagalit ba tayo pag pinagsasabihan tayo? You know, that's a very, very, yung ebidensya talaga na ang puso natin ay hirap kapag hindi tayo marunong magpatama.
Palakpakan natin si Lord. Okay, tapusin na natin to. Amen. Okay. Okay, tapusin natin to ng konti. Do you get, okay. Are we truly interested in souls? Ayan po yung mga question natin. Now, number 4, how can we improve? Paano tayo mag-i-improve? At dito na po tayo magtatapos. Tapos na. Okay. Number 1, letter A, let wisdom reign in our hearts. Proverbs 23 verse 23. Basahin natin po ito. Proverbs 23 verse 23. Pagsikapan mong mapasa iyo ang katotohanan, karunungan, magandang pag-uugali at pangunawa at huwag mo itong ipagpapalit sa Huwag nating ipagpapalit si Lord, mga kapatid. Letter A, let wisdom reign in our hearts. Amen. Letter B, feed our minds with wholesome things. Philippians chapter 4 verse 8. Sabi mo nga, fill our minds with wholesome things. Diba yung mga bagay na makalangit lang? Okay, number 1, listen. Okay, listen to the preachings. Read the Bible. Talagang i-practice natin. Hello? Sino po dito nagre-review ng preaching every Sunday? Nagbabasa po ng Bible. Yun po ang ating gagawin. Number 2, okay. Number 2, we rejoice in God. Okay. Saan na ba ako? Listen to, okay, preachings and gospel. Okay, purpose in our hearts to do good. Acts chapter 11, verse 23. Emphasize our purpose. Amen? Put in our hearts our purpose. Kailangan may ilagay natin sa puso natin yung purpose natin na gumawa ng mabuti. Ang sabi po ng Acts 11 verse 23, sabi po, pagdating niya roon, natuwa siya dahil nakita niya ang mga kabutihang ginawa ng Diyos sa mga tao roon at pinayuhan niya sila na maging matapat at matatag sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Ilagay natin ang kabutihan, which is our purpose. Hello? Na lagi tayong maging mabuti dahil sa Panginoon at sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Letter D, let joy reign in our heart. Psalms chapter 4 verse 7 to 8. Hayaan po natin na ang puso natin ay laging magalak para sa Panginoon. Pinaliligayan niyo ako higit pa kaysa sa mga taong sagana sa pagkain at inumin. Alam niyo po yung nagsalita niyan, at dito na tayo matatapos. Yung nagsalita po niyan, ang sinasabihan niyan si Lord. Amen. The joy of the Lord is my strength. Hello? Na sinasabi niya na, Lord, ikaw lang yung nagliligaya, nagpapaligaya sa akin. Hello? Kagalakan ba natin si Lord? Hello? Mga kapatid, Lamentations chapter 3 verse 25, and this is our second to the last verse. Lamentations chapter 3 verse 25, mabuti ang Panginoon sa mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Amen? Palakpakan natin si Lord. At para sa ating conclusion po, Matthew chapter 5 verse 8. Sabi ng Bible, God bless those whose hearts are pure, for they will see God. Mga kapatid, lagi natin itama ang ating puso sa Panginoon. Sa pagkain anumang pagsubok, problema, wala kang ibang makikita, kundi si Lord lang. Amen. Amen? Hello? Don't let enemy, wag mong hayaan na ang kaaway ay ihiwalay tayo sa Diyos. Palakpakan natin ng Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo.